na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Charlita Berdon Pangan, the Assistant GM of Lamak Multipurpose Cooperative dito sa Lamak, Pinamungahan, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri. Ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid po namin ang kaalaman, balita at mga talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Una po sa lahat, syempre, sana po kung nasan po kayo ay maayos po ang inyong kalagayan. Always, huwag po natin baliwalain ang kapangyarihan ng mga dasal, lalo na yung with intent po, sa mga talagang lubhang naapektuhan po ng masasamang epekto po ng ating panahon nito pong mga nakaraang araw. Pero syempre, bilang na-mention na po natin ang dasal, bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. Panginoon naming Diyos, kami po'y lumalapit ng may pananampalataya. Kayo po ang aming kanlungan sa oras ng unos at panganib. Ilayo niya po kami at iligtas ang aming mga mahal sa buhay mula sa masamang panahon, kagaya nga pa ng mga bagyo, pagbaha, mga kidlat at lindol, o mga posibleng mga ganito pong pangyayari, Lord. Pagkaloob po ninyo, kaligtasan sa lahat, lalo na sa mga higit na naapektuhan. Lord, patatagin po ninyo aming pananampalataya at pagkakaisa. Sa inyo po kami umaasa at nagtitiwala. Itinataas rin namin dito po sa Maunlad na Pilipino sa mula, kabuuan hanggang dapag ng programang pangradyo na ito. Ito pong aming dalangin sa ngalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang simpleng ngiti ay maaaring magbago ng araw ng iba. Magandang araw po, ako po Sel Arsiaga at ngayon po'y muli araw ng Sabado, ika-26 sa buwan ng Hulyo, taong 2025. Welcome po sa Season 7, Episode 30. Yan, more than half na po tayo ng ating episodes for this year. Thank you, Lord, sa lahat ng provision to make all the episodes of MNP possible. At syempre dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga bagong kakilala po sa program natin, tayo po weekly, so hindi po tayo laging nasusubaybayan. Pero for those na, especially to those na hindi pa nga po aware, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook, sa 702 DZAS FEBC Radio TV, and sa Talapitang 702. Hello po sa may mga personal missionary radio, and of course sa mga nakikinig po sa kanilang mga radyo sa AM band. Greetings po, syempre. We are so happy to always have these people around, and we know, aside from them, ay may mga nakikinig din po sa natin. Especially sa mga radyo po na hindi agad naka-access sa internet. But to those who left their comments, we are so happy to always read your messages. Maraming salamat po. Una na nga po dyan, laging first honor po si Ma'am Helen Arellano. Hi Ma'am, palang araw po yan. Nag-iwan po siya ng mensahe. Yes, tagbagyo na po. Ingat po sa lahat. Maging ang mga magsasaka at mangingisda, kayo po ang bayani ng lumikha ng mga food. Ingatan po kayo lagi ng Diyos. Yes, ma'am, tama po kayo dyan. Thank you so much for this message
Also from Ma'am Leonida Tela sa Cadarubio, good Saturday morning po Ma'am Ella Arsiaga at sa lahat ng listeners na Mauna the Pilipino. Kumbaga sa PM Radio po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Yun. Thank you ma'am. At nag-iwan din po siya ng pagbati na happy birthday. Yan. Noon pong July 15 sa kanyang anak si Sir Sammy Davies. So, baka baby pa po ito. Hindi ko po sure. Pero Sammy Davies Rubio, belated happy birthday noong July 15. And belated happy birthday din po kay Abigail Ruth. Ayan, pares tayo ng pangalawang pangalan. R. Siscar noong July 21. Ayun. So, din po, no, belated congratulations sa inyong pagtatapos sa BSU. To God be all the glory. Yan, mula po yan sa inyo nagmamahal na si Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio. And of course, another message from Ma'am Dulce Alicante. Mapagpalang araw po, Miss Ella, at sa lahat ng nakikinig sa MNP, sa ating mga magsasaka at mangingisda, ingat po ang lahat. And another message coming from Beth de la Cruz. Blessed morning sa lahat ng mga kaagapay. And mula po kay Sir Ronald Young. God is good all the time. Blessed and rainy Saturday morning, everyone. Mapagpalang umaga po kay na Jennifer Arile Cristalino sa tingin, Ma'am Ilita G. Peran. Ganyan din kay Ma'am Rosa Arigin, Sir Nestor Ballesteros, Jane Mejeco, Luz Oropeza. Yan, good morning and God bless po sa inyo. Thank you for listening. Good morning, share na po natin mula po kay Sir Epifanio Salvador. Thank you so much, sir. And another message from Ma'am Liwayway Atienza. Blessed Saturday morning, Ma'am Ella and Kajon. And dahil dyan, shout out din po kay Kajon Enriquez. Magandang umaga, Kajon, at sa iyong buong family. Stay dry and safe. Sana po ay maayos sa inyong kalagayan dyan po sa Bulacan. Marami po nangangamusta sa inyo sa DA. Sana po ay nagme-message din sila sa inyo, sa inyong messenger. Ayun, pwede niyo po i-message si Sir John Enriquez para po siya naman ay makarating po sa kanya inyong mga mensahe. For this morning, atin pong makakasama para sa Agri On Air ang ating mga panauhin para sa Digital Farmers Program 103 for Rice Training. Sila po ay sina Ma'am Palmy D. Meliton. Siya po ang owner at president ng Meliton Integrated Organic Farm at Glyceria Bulyo, ang finance officer ng Bulyo Hillside Integrated Farm. Parehas po ito matatagpuan sa Aklan. Special thank you po sa ating mga Regional Training Center coordinators and as well as sa ating Central Office po ng Agricultural Training Institute. Thank you so much po sa ating mga katuwang sa Region 6 for this part of our program and of course, for bringing Agri On Air segment with us. Tunghayan din ang iba pang mga bahagi ng ating program, kabilang po ang Regions on the Go, Unlad Komunidad. Dito po ay kasama natin ang DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment. Batid ba ninyo? Mamaya po, syempre, kailangan nyo pong tapusin ang buong MNP for this morning para mapakinggan nyo po lahat, ma-absorb lahat ang aming inihanda for you guys this day. At syempre, muli hatid po namin yun sa inyo, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At umulan man o umaraw, bawat season po ng ating kalendaryo, kasama po natin mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Nagbigay ang Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 ng 1.9 milyong halaga ng organic fertilizer o Parker Neem cake, pallets, plastic crates at bagging materials sa 11 farmers cooperative and associations sa FCAs para iangat ang produksyon at pagandahin ang kalidad ng mga saging at pinya sa Cagayan Valley sa idinaos na technical briefing sa Cagayan Valley Research Center nitong 16 ng Hulyo taong 2025. Binigyan din ang
ang mga magsasaka ng briefing sa makabagong pamamaraan ng pagtatanim na papanahong pest management at value-adding processes upang mapabuti ang kalidad ng produkto at maabot ang merkado. Samantala, ang programang ito ay upang pagtibayin ang komprehensibong suporta sa industriya ng saging at pinya, palawakin ang kaalaman ng mga magsasaka hinggil sa oportunidad na makipagsabayan sa pandaigdigang merkado, pamamahala, estratehiya, pagproseso at kung paano protektahan laban sa sakit, peste, kalamidad at pabago-bagong panahon ang mga tanim sa kani-kanilang mga lugar. Para sa masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Casel Castillo mula sa Department of Agriculture Regional Field Office No. 2, nag-uulat. Bilang suporta sa layuning isulong ang masustansyang pagkain at pangmatagalang produksyon nito sa mga komunidad at paaralan, namahagi ang Department of Agriculture Bicol ng gulayan packages sa nagkakahalaga ng 801,357 piso noong 11 ng Hulyo sa kasalukuyang taon sa Sorsogon Dairy Production and Technology Center sa Kabid-an, lungsod ng Sorsogon. Saklaw ng pamamahagi ang 40 paaralan sa ilalim ng gulayan sa paaralan program at 5 barangay sa ilalim ng gulayan sa barangay. Ang bawat package ay naglalaman ng mga kagamitang panghalaman at iba't ibang uri ng buto ng gulay. Bawat paaralan sa ilalim ng gulayan sa paaralan program ay nakatanggap ng package na nagkakahalaga ng 11,300 na piso at 80 sentimo habang 69,773 piso naman ang halaga ng bawat package para sa mga barangay na kabilang sa gulayan sa barangay. Ito ay kaugnay ng layunin ng programa na palakasin ang pagtatatag at pagpapalawak ng mga lokal na hardin sa probinsya ng Sorsogon. Sa nagpapatuloy na inisyatibong ito, hinihikayat ng DA Bicol ang lahat ng benepisyaryo na ipagpatuloy ang mga aktibidad sa gulayan upang lubos na mapakinabangan ang mga ipinamahaging kagamitan para sa mas masustansya, ligtas at tuloy-tuloy na pagkukunan ng pagkain sa mga paaralan at pamayanan. Ito si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat mula sa DA Rafis 5. Kamakailan ay inilunsad sa Hinunangan Southern Leyte ang ika-4 na season ng Rice Derby sa Rehiyon 8. Ang Rice Derby na ito ay sumasaklaw sa aabot na 154.56 hectare demonstration area sa 7 barangay tulad ng Manalog, Patong, Santo Niño 2, Salvacion, Otama at Bugho. Binigyang diin ni Mayor Imar Joseph Tocmo na isang makasaysayan ang kaganapang ito na magpapatunay na ang rice farming gamit ang iba't ibang teknolohiya ay hindi lamang konsepto, kundi makatotohanan. Ipinaabot naman ni Director Jeneline R. Almeria, RTD for Research and Regulations, ang kanyang optimism sa tagumpay na kahihinatnan ng Rice Derby ngayong taon sa pamamagitan ng pagkakaisa sa pagitan ng lokal na pamahalaan, mga kalahok na kumpanya at iba pang mga ahensya. Inaasahang ang aktibidad tulad ng Rice Derby ay makakapagpalakas pa sa kakayahan ng mga magsasaka upang mas mapabuti pa ang kanilang ani at madagdagan pa ang kanilang kalinangan sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa kanilang pagsasaka. Ako po si Janina Brosas ng DA-RFOA. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ngayon nga pong araw na ito ay mapalad po tayo dahil makakasama po natin para po sa Digital Farmers Program 103 for Rice Training. Not one but two na atin pong panauhin ngayong araw na ito sa ating programang Maunlad na Pilipino. Katuwang natin sa segment na ito ang Agricultural Training Institute. Mga ka-agri, ito po ang Agri on Air. At for this episode, makasama po natin ang owner and president ng Meliton Integrated Organic Farm mula sa Banga, Aklan. Walang iba kundi si Ma'am Palmy D. Meliton. Kamusta po kayo, ma'am? Bati po kayo ng saglit lang. Hello! At syempre po, kasama din po natin ang finance officer ng Bulyo Hillside Integrated Farm sa Balete, Aklan. Welcome po sa ating program as well to Ma'am Gleceria Bulyo. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po. Thank you so much po sa pagpapaunlak sa ating Agri On Air segment. And of course, para po sa ating talakayan ngayong umaga nito, nais nating malaman pa ng mas malalim ang ating nabanggit na topic
kani-kanina lamang. Pero, syempre, gusto namin malaman muna. Mga ma'am, paano po ba tayo nag-umpisa sa ating journey sa pagsasaka? Sino pong gustong mauna? Ako na lang. Ako na lang po, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am Gless, okay lang ba? Yun ba nickname mo, ma'am? Gless? Sige man po, ma'am. Pwede rin po. Sige, ma'am Gless, kamusta po yung ating pag-uumpisa sa farming? Nag-umpisa po yung aming farming noong 2018. Ng 2018 po. Sa ano po siya, ma'am, na paraang na-acquire? Sa inyo po ba yun? Or parang nabili? Paano po ba siya, ma'am? Ito'y nabili namin sa aming ipon na mag-asawa. Ang main na magkatuwang po sa pagtataguyod ng farm na ito ay kayo pong mag-asawa, ma'am. Opo, kasi Opo. mahilig po kami sa farming. Kaya nag-ipon kami. Ang savings namin, yung binili namin ng farm o lupain para mayroon kaming sakahan. Yun nga po, ma'am, mula nung nabili niyo po yung farm so far sa present, ano na po yung mga matatagpuan natin na ano dito, investment? Doon sa farm may makikita kayong mga tanim ng niyog, tanim ng mga saging, palay, tapos may munting palaisdaan, at saka iba-ibang prutas. Kasi ginawa namin integrated farm. Kaya mayroong guayabano doon, mayroon naman dragon fruit, mayroon namang star apple, at lahat ng mga fruits na hindi na ngayon nag-i-exist ay minimintin namin para pag umabot ng ilang taon, nandoon pa rin na-preserve yung mga sinauna nating mga punong kahoy. Ayun nga po, no, parang naging ano po talaga sa inyo, Ma'am Glass, na inyong mister, ang inyong farm, parang naging kaaliwan, pinagkakaabalahan, ang dami po ninyong activity sa farm. Dito po nabubungos sa inyong, inyong mga araw, ano po. At kay Ma'am Palmi naman po, ma'am, kamusta po yung sa atin, ma'am? Ganon din po ba kay Ma'am Glass na na-acquire, nabili po natin yung ating organic farm? Sa akin po, ma'am, nag-start yung farm namin noong na-accredit kami ng ATI as learning sites noong 2016. 2016 din po. Ay, parang around the same time ano po nung ating na sa Hulyo. At sa inyo naman po sa Meliton Integrated Organic Farm, ma'am, kayo din pong family ang nagtataguyod ng farm po ninyo? Opo, yung mga anak ko, tsaka yung asawa, tsaka tatlo namin katulong. Opo. So, tama po ba mga ma'am, masasabi natin na hindi po tayo sa farming nag-umpisa? Parang nito lang po ninyo sila, itong mga sa respective farms po natin, tinuunan ng panahon. Ano po yung mga ninyo, ma'am, noon? Parang if we can parang ask po, yung inyong profession po prior dito, is it nasa agriculture na po talaga? Or medyo iba pa po? Ako po ay retired government employee. Ako naman po ay isang teacher. At yung asawa ko naman ay graduate ng agriculture at nagtuturo kami sa Aklan State University na yung mandate ay agriculture. Opo. So sa ating government service, and of course government din, pero sa ating academe. Nakakatuwa naman po, no? So parang ngayon talagang sa ating agrikultura, masasabi po ba natin na full-time na po? Tama po ba ito na po yung parang ano natin ngayon? Parang activity right now? At dahil dyan po mga ma'am, balita namin naka-attend daw po kayo ng tinatawag natin na Digital Farmers Program 103 or Rice Training. Sigurado ako nakatulong po ito sa inyo, pero pwede po bang malaman sino pong nakapag-invite? Paano nyo po nalaman ang tungkol sa nabanggit na pagsasanay? Ako po ay nakita ko po sa Facebook na may invitation for 103 for rice farming digital farmers program na training dito sa ATI. Sa akin naman po ay nakikita namin yung post ng ATI na mayroon silang training na itong digital farming program. Kasi palagi naman sila nagpo-post ng mga anticipated trainings nila doon at kami naman ay nakasubaybay sa kanilang mga post. Kaya nalaman namin na mayroon sila ditong training na digital program 103 for rice training.
Sa inyo po mga ma'am, gaano kahalaga na nakita nyo tong impormasyon na to? Kasi sa karamihan po ng mga, kumbaga, nasa-scroll natin sa Facebook or anywhere else sa social media, pwedeng nag-scroll up lang tayo. Pero nung nakita natin tong ating pagsasanay na to, sige nga, sali ako dito. Ano po yung parang sa inyo na sasali talaga kayo or mag-join talaga kayo dito? Yes, para matutunan namin kung ano yung pagsasaka na totoo. Dahil nakita ko o nasubukan namin yung digital na technology sa aming farm. Sa akin naman yung pagkakita ko na digital farming program for rice training, para nagbigay sa akin ng interest at nagagalak ako na maka-attend dito. At hindi kami nagkakamali na marami pala kami natutunan dito sa digital farming program. Kasi dito tinuturo sa amin at mayroong mga gabay, payo kung ano ang kalahagahan nito. Pag mayroon kaming problema sa pagsasaka, ay makikita namin dito sa kanilang apps kung paano masolve yung aming mga problema o para maging smart farmers kami. Kaya kung mayroon kaming katanungan at gusto namin malaman kung ano ang mga problema sa mga sakahan namin, doon namin nakikita at marami talaga kaming natutunan doon at nagpapasalamat naman kami sa ITI sa kanilang programa kasi malaki at mahalagang tulong ito para sa aming magsasaka. Katuwa po, no? Kasi ano po talagang regardless po nung kung nasan tayo in life, ano yung gusto nating gawin or andyan po yung katuwang natin ng mga kaalaman, mga pagsasanay para mas mapalawak pa yung gusto nating palaguin dun sa ating mga pinundar na farm. So nakakatuwa po kasi kayo mismo po talaga interested kayo to learn. And we have these training programs designed by the Agricultural Training Institute kung saan ay pwede po na makasali po ang ating mga mamamayan and of course yung talagang interested po sa agriculture at gagamitin yung kaalaman na ito sa kanilang mga farm. Sa inyo po mga ma'am, anong masasabi po ninyo sa tawag dito? Yung mga tinuturo or natutunan po natin dito sa training. Sabi niyo po maganda yung dulot nito, marami pa pala tayo natutunan. Ano po yung in particular, yung pinaka nagustuhan po natin? This training aims to develop and equip farmers and youth partner with smart agriculture technology. Prepare them for the significance and discover how these technologies can help them easily overcome various challenges in the rice farming processes like manage ng mga peste, bining palay para mapataas ang ani at maiwasan ang pagkalugi. Yung RC-MAS, gamitin ito alalay sa pagpalaki at hanggang sa pag-ani ng palay. Rice crop management at idamuhan, gamitin para sa makontrol ang mga weeds. Yung water management para malaman ang panahon. At saka yung drone technology para matadali ang pag-spray at pag-abuno o insecticide na pag-spray at sa left colors chart yung nagustuhan ko dahil walang internet. Nakikita ko yun. Sa akin naman, nagustuhan namin lahat na tinuro sa amin doon sa training kasi doon maraming gabay na silang ituro sa amin. Kung mayroon kami walang natutunan, pumunta lang kami sa apps na kung ano ang aming mga problema at doon nasasagot yung aming mga problema. Halimbawa, sa idamuhan, kung may problema kami sa aming palayan, doon makikita, i-click lang namin yung idamuhan, makikita na namin yung kung anong klaseng damo at anong angkop na gamot para sa damo. Hindi na kami magsayang ng aming pira kasi angkop talaga yung spray namin doon kasi guided kami doon o mayroong gabay at tinuturuan ng wastong paggamit ng mga gamot. Maliban doon, halimbawa, gusto namin ang magandang variety. I-click lang namin yung bilhing palay. Makikita namin kung anong klaseng variety yung angkop sa aming mga lupain upang ito ay makakuha ng masaganang ani. Hindi lang yun, yung mga pest management. Doon namin nakikita sa apps at parang
proud din kami na nung pagkatapos ng training namin, masasabi na kami smart farmers. Wow, talagang may ganun po tayo na takeaway ha. Smart farmers po tayo dyan. Mga ma'am, magka-batch po ba kayo dun sa training na to? Tama ba? Magka-batch po kayo nung tinake nyo po yung yes, oh, so parang nakakatuwa naman mga alumni po ng ating training, ang ating nakakausap. Ano po yung masasabi nyo with regards sa ano po natin, sa gaano katagal? At saka, sinasabi niyo po, digital, online ba yan? Or paano po yung method ng ating pagsasanay? Ito po, nung nasa training na kami, ay mayroon kaming resource taker at matyagang tinuruan kami kung paano gumamit ng itong digital farming program. Pinagtyagaan talaga yung kaming mga adults o mga senior kung paano ito at makuha namin sa internet at magabayan kami ng wasto. So, hindi po kayo, ma'am, na-challenge dahil, hala, paano ko ba gagawin to? Ano ba naman to? Sobrang hirap. Ganon. I mean, talagang in-at-ease po kayo ng ating mga nagsasanay po, ng mga trainers po natin para maka-adapt po tayo doon sa klase, sa kung ano man po yung gusto nating matutunan. So, ano po talaga to, no? Parang kailangan talaga ng mga technology like internet, may mga ganun po ba? Ano po ba yung mga na-encounter nyo ng mga, hindi lang po siya papel and notebook, notebook and ballpen while you have attended po yung class. Ano po yung mga kailangan yung dalhin while attending po yung ating class? Sa totoo lang po, nandoon sa requirements namin, magdala kami ng smartphone at may kasama kaming youth na yung youth na mga millennials ngayon ay sila din nagtuturo sa amin kasi hindi kami masyado familiar sa itong programa na smartphone. Kaya yung mga millennials o yung youth, yung siyang gabay din namin na nag-a-assist sa amin o nagtuturo sa amin kung paano namin masundan yung tinuturo sa amin. So, yun nga po, no, dito sa, let's say po, sige, balik lang po ako ng kaunti. Nabanggit niyo po kasi parang pinagdala kayo ng mga smartphone, hindi madali maghagilap nun kung talagang yung attendee ay wala pong smartphone. Ano? Doon po sa mga requirements, bukod po sa nabanggit natin na smartphone, ano pa po kaya yung kailangan paghandaan ng mga nais din pong maging kabahagi ng ganitong klaseng pagsasanay? Mga documents, may bayad po ba yan, ma'am? Ayan, ikwento niyo po, ma'am, kung kamusta po nung nag-apply kayo. Opo, madali naman po, ma'am. Na-apply kami sa information share. May information share na sinubmit tapos nag-pretest. Oh, talagang ma-assure po yung mga nais din po na mag-take ng similar na pagsasanay na madali dahil merong naka-assist po sa kanila ng mga kawani po ng ating Agricultural Training Institute. Tama po ba? Yes po. Okay, sandali lang, magbabalik ang maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali. Alam mo ba na may programa ang pamahalaan para sa OA o Organikong Agrikultura? Ang National Organic Agriculture Program o NOAP ay katuwang ng bawat organikong magsasaka sa pagpapalago ng kabuhayan, paghahatid ng ligtas na pagkain sa bawat tahanan at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang National Organic Agriculture Program. Okay sa OA. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kasama pa rin po namin kayo dito sa Maunlad na Pilipino. Nais ko din pong itanong sa inyo, para po ba sa inyo, ano yung kahalagahan ng mga ganitong klase ng pagsasanay? Ito po ay mahalaga kasi timely ito na ibigay sa amin at ganun din sa mga youth. Kaya timely itong programa ng ATI. Kung sa akin po, ito po ay tumutukoy sa paggamit ng modernong teknolohiya at data-driven ng mga pamamaraan upang makabuti ang kahusayan, pagiging produktibo, pagiging sustainable sa agrikultura sa Pilipinas, sa buong bansa, bilang tugon sa mga hamon
tulad ng pagbabago ng klima, kakulangan ng resources. Kabilang dito, paggamit ng internet, iba pang digital technologies. This training is introduction and exposure to different kinds of smart agriculture technology and agricultural applications, especially drone technology. Para sa akin, ang 103 Digital Farmers Program ay importante sa amin. Na-discover namin ang mga importansya sa pagsasaka tulad ng pagsisiyasat at kung paano matuto ng sari-saring smart agriculture technology, especially for rice farming. Para po ba sa inyo, Ma'am Palmy and Ma'am Gles, dito po sa mga, di ba, yung tinake po kasi natin, yung DFP 103 for rice training. So, meron pa po ba kayong mga inaasahan na mga pagsasanay na kasunod na gusto nyo po sigurong ma-attendan? Meron pa po ba kayong parang ganong, after attending po yung this one na mukhang na-energize po kayo dahil ang ganda po pala ng kinalabasan? Meron pa po bang upcoming trainings na nakaschedule po sa inyo? Sa akin po, ma'am, gusto namin matutunan kung ano pa yung pag-alaga o sa vegetable production ba, ma'am, tsaka goat raising. Ayun. Si Ma'am Gles po, baka may po siya, may gusto po siyang sabihin. Itong pagsasanay namin ay sa akin ay parang kumpleto na yung pagsasanay namin dito sa digital farming program kasi nasasagot naman sa yung mga katanungan namin doon. Pero mayroon pang iba na mga training na makatulong doon sa aming farm para ito ay mapalago pa, kami naman ay interesado na ito ay maka-attend pa rin kami para mabigyan pa dagdag kaalaman kami sa pagsasaka kung mayroon naman. Yung drone, sa totoo lang kami ay nagagalak nung makita namin yung new technology sa drone, kung paano mag-apply ng mga abono, insecticide, na mapadali yung mga pag-a-apply para hindi na tayo mag-asaya ng maraming oras. Nung una, parang akala namin, very expensive. Pinaliwanag naman sa amin na hindi naman pala kasi nakikita naman sila ng mga maliliit na mga activities namin, mga program. At doon namin nakikita kung ano talaga ang bagong technology para tayo naman ay sabay sa mga ibang bansa na sa ngayon ay very progressive na sila. Ngayon, papanahon na ito para tayo naman dito sa Pilipinas ay magkaroon ng bagong teknolohiya at saka ma-improve naman natin yung ating pagsasaka at maging maraming ating ani para masustain naman yung mga kailangan nating mga mamamayan. One thing talaga na natutuwa po ako tungkol sa panayam na ito, thank you kay ATI po for this opportunity, na kayo po mismo mga ma'am, sorry, kayo na lang po magsabi ma'am kung nasa anong age range na po kayo para po sa benepisyo ng ating mga tagapakinig, para lang maintindihan nila kung gaanong nakakatuwa na para sa akin na marinig po sa inyo na talagang pa rin po kayo sa pagkatuto, yung excited din po, hindi kayo natakot dahil may mga panibagong konsepto na parang shinare sa inyo through this Digital Farmers Program. And parang napaka-technical, pero ma'am, kayo na po with your, sa inyo pong indulgence, kahit age range, kung hindi man po exact age natin, can we please, parang share lang po sa ating listeners para magkaroon sila ng context bakit important na mabanggit. Sige po. Si Ma'am Palmy po. Let's go first with Ma'am Palmy. Yes, ma'am. Ako po ay 72 years old. Oy, wala tayong kagatol-gatol dyan. 72 years old, mga ka-agri. And si Ma'am Gles po? 65 years old na po ako. 65 years old. Mga ka-agri, we are so happy to have with us po ang ating mga panauhin ngayong umaga. But before I get to parang paiyak na po ako sa part na hindi pa natutuwa lang po talaga ako dahil sobrang naka-inspire po
na despite the age po, kasi parang ang thinking natin baka hindi na tayo masyadong sharp in no? Pero with you po, nakakatuwa dahil nag-aral, naging excited sa drones, parang ang dami niyo po nabanggit tungkol sa drones, parang na-imagine ko po yung inyong natutunan with the courses or yung mga subjects po natin sa Digital Farmers Program. But before I let you go po para sa araw na ito, sa panayam na ito, for Meliton Integrated Organic Farm po, Ma'am Palmi, ano po yung natin, parang future plans after attending po yung ating DFP for 103 for rice farming? Meron ba tayo mga parang naisip na magagawa din natin for future plans po ng ating Meliton Integrated Organic Farm? Yes po, yung mga future plans ko po sa aming farm is number 1, training program involved in vegetable production and goat raising production, then farm demonstration, then the government may provide farm family with resources like seeds and tools needed, livelihood opportunities to improve the resources of our farm. More on the vegetable po talaga, kagaya nung nababanggit niyo po earlier. And we're also excited po para sa Bulyo Hillside Integrated Farm. Ma'am Gliceria, ano po yung mga, after attending of course, like si Ma'am Palmi, si DFP, ano po yung parang nakita natin na, parang dito papunta si Bulyo Hillside Integrated Farm. Ano po yung mga plans natin? Sa amin naman gusto namin palawakin yung palaisdaan, yung inland fish pond, para maliban sa palayan, mayroon ka pang supply na isda. Kaya mayroon ka ng kanin, mayroon ka pang ulam. Kaya yung palaisdaan gusto namin idagdag para maging kumpleto na yung kailangan para sa farm. Yes po, Ma'am Gles. Opo. More on the fisheries ang ating gustong tutukan or bigyan ng pansin sa mga susunod na kabanata ng ating Bulyo Hillside Integrated Farm. Ito naman sa kasunod po nating katanungan, mga ma'am, alam po natin tong lahat to yung kasabihan sa Pilipino o sa Tagalog na yun sa mga matatanda po, nasasabihin yung kabataan, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Sa inyo po kasi masasabi niya to dun sa mga kabataan dahil nauna na kayo sa kanila sa mga hindi pa nag-take ng ating DFP. So para po sa inyo mga ma'am, tingin niyo po ba magandang i-take din to ng mga kabataan, yung ating pong Digital Farmers Program? Or ano po ba yun? Mayroon ba tayong words of encouragement po para sa mga mas nakababata na hindi pa alam yung gusto po nilang gawin? Ito ay timely sa mga kabataan kasi kami ay matatanda na at sila naman yung tagapagmana. Tapos, sa agriculture, marami talagang pira. May pira sa agriculture talaga. Pag marunong ka naman. At kung kami po ay, sige po Ma'am Palmi, meron pa yata kayong message for our youth. Yes po, sa panahon ngayon, dapat na mahikayat natin sila para din sa kinabukasan. Tapos na sila sa college, pero wala pang nakitang trabaho. Pero kung may lupain sila, ay gawin nilang libangan na magiging business sa huli. Magtanim ng variety of fruits and vegetables para mag-put up ng manukan, baboyan. Hindi nila mamamalayan, may pera na. Wala ka pang boss. So words from the wise po, no? Ating mga wise and also women in agriculture, seniors in agriculture, nakakatuwa po. And sobrang yan, hindi papahuli sa ating mga usaping drones and digital farming, yan. And with that po, sige, try nating hikayatin po yung ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay for your respective farms po. Baka gusto nyo i-promote po yung ating mga respective farms. Meron po ba kayong, paano po makontak? Meron po ba tayong social media pages? Opo, meron kami na account sa FB. Pinupost din namin doon sa social media yung aming farm. Tapos, yung pag may harvest kami, pinupost din namin doon sa social media yung mga aming mga harvest na mula sa mga aming sakahan. Ayun, so hanapin po natin mga ka-agri ang ating ito po ulitin po namin para ma-search po ninyo, Meliton Integrated
Organic Farm. Sa Bangas sa Aklan po yan at sa Balete Aklan naman po ang Bulyo Hillside Integrated Farm. Mga nakausap ko po yung owner and president and finance officer po ng mga nabanggit na farm. Kaya wag po kayo mahiya. Hanapin niyo po at tingnan po yung mga produce po nila dahil kasasabi lang po ni Ma'am Gless, pinapost po nila yan sa Facebook. And para po sa isang maikling mensahe mula po sa inyo, sige unahin ko naman po this time si Ma'am Gless. Baka meron po kayo nais na ipaabot na short message sa ating mga listeners, lalo na po sa mga kababayan natin dyan sa Western Visayas. Para sa ating mga kababayan dito sa Western Visayas, kung mayroon po kayong katanungan tungkol sa inyong pagsasaka o kung mayroon kayong mga problema tungkol sa mga hayop natin, pagsasaka, mga poultry farm natin, arte sa mga agrikultura, huwag po kayong mahiya. Yung opisina ng ETI ay open hearts naman sila with welcome hands na tumulong sa ating mga kailangan kung anong gustong gabay, yung gusto nating malalaman tungkol sa ating pagsasaka. Kaya huwag po kayong mahiya o pumunta lang kayo doon kung mayroon kayong mga katanungan at sila po ay willing naman tumulong sa atin upang tayo ay matulungan ang ating mga problema sa ating mga sakahan. At sila naman dito, pumunta kayo sa malalapit na lugar na kung saan yung may opisina ng ETI. Yes po, Ma'am Palmi, baka may nais po kayo dagdag doon. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga tagapakinig. Ang pinakabantog na radio station sa buong Pilipinas, ang DZRH. Ikinagagalak ko po at uspuso pag-anyaya, pagpabilang sa inyong bantog na radio station upang maipahiwatig ang tuntunin tungkol sa agrikultura. Ang mungkahi ko po ay suportahan natin ang mga magsasaka at mga mangingisda dito sa Western Visayas at sa buong bansang Pilipinas. Ang ipayo ko lang po sa lahat ay magtanim tayo ng marami at sari-saring uri ng prutas at paigtingin natin ang ating kaalaman tungkol sa pagsasaka ng palay at iba pang gulay at prutas. At alagaan natin para makatulong sa ating buong komunidad. Ayun, maraming salamat po. Narinig po natin mga ka-agri, ang mga tinig ng ating panauhin ngayong araw na ito. Una nga po dyan, ang owner and president ng ating Meliton Integrated Organic Farm na matatagpuan sa Banga, Aklan, si Ma'am Palmi D. Meliton, at ang finance officer ng Bulyo Hillside Integrated Farm na matatagpuan sa Balete, sa Aklan pa din, si Ma'am Glesiria Bulyo, para po ito sa Agri On Air. Maraming salamat po for sharing with us ang tungkol sa Digital Farmers Program 103 for Rice Training. Ito po muli ang Agri On Air dito sa Maunlad na Pilipino. Maraming salamat po. At narito na muli ang Unlad Komunidad. Katuwang natin dito sa segment na ito ang Philippine Rural Development Project. Alamin ang latest sa kanila this week. Sama natin para sa araw na ito si Ram Bill Bautista, manunulat mula sa PSO North Luzon. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang testimonya ng mga onion farmers ng Katipunan ng mga Samahang Magsisibuyas ng Nueva Ecija o Kasabne ukol sa isang proyektong kanilang natanggap mula sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Kilala ang lalawigan ng Nueva Ecija bilang onion capital ng bansa dahil sa maraming hektarya ng lupang tinatamnan ng sibuyas at malaking volume ng ani tuwing anihan. Isa sa mga naging problema ng mga magsasaka ang kakulangan ng maayos na paglalagakan ng kanilang ani para maiwasan ang mabilis na pagkasira at makapaghintay ng maayos na presyo ng sibuyas. Ang problemang ito ang udyok sa lokal na pamahalaan ng Palayan City na magtayo ng pasilidad sa tulong ng PRDP. Ito ang proyektong Onion Cold Storage na itinayo sa mahigit na 2,000 square meter ng lupain sa Barangay Caballero, Palayan City. Ang pasilidad ay may kabuuang halaga ng 190 million pesos at may kapasidad na mag-imbak ng 120,000 bags ng sibuyas.
Ang iBuild o Infrastructure Development Component sa project na ito ay isa lang sa maraming proyekto ng DA-PRDP na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Para sa ibang proyekto ng DA-PRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Thank you so much po. Special thanks as well to Ma'am Julie Ace, Brandon Barao, and to the rest of the PRDP Info Ace team sa kanilang National Program Coordinating Office. Tama po ba yung MPCO? Meaning sa inyo. Baka iba-iba to per project or program ng DA. Pero thank you so much po sa inyo for helping us bring Unlad Komunidad every week dito pa rin sa Maunlad na Pilipinas. So, abangan pa po yung mga kanilang inihandang bahagi. Muli, next week po, dito pa rin sa Unlad Komunidad sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At muli po ay hahatid sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Isang maganda at pinagpalang araw muli mga ka-agri, narito na naman tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Batid ba ninyo na may makabagong teknolohiya na kayang pahabain ang buhay ng mga gulay kahit na walang kuryente? Ayan, ito ang tinatawag na ZEC-C o Zero Energy Cooling Chamber na binuo ng Department of Agriculture Cagayan Valley upang tugunan ang problema ng pagkasayang ng mga aning gulay, lalo na ang mga kamatis at talong. Ayon kay DA Region 2 Regional Director Rosemary Aquino, marami sa ating mga magsasaka ang nangangamba tuwing anihan. May mga pagkakataong nasasayang lang ang kanilang mga produkto dahil sa mabilis nitong pagkasira. Kaya naman sa tulong ng Cagayan Valley Research Center, ipinanganak ang ZEC-C na isang ambakan na hindi gumagamit ng kuryente pero epektibong nagpapahaba ng shelf life ng mga gulay. Alam nyo ba na sa loob ng 2 taon, sinubukan ng mga eksperto sa pangunguna ni Mary Jane Ibarra na siyang Principal Technology Author mula sa Cagayan Valley Research Center ang iba't ibang walling materials ng imbakan mula sa coconut coir, uling hanggang sa bricks and sand mix. Sa huli, napatunayang ang uling ang pinaka-epektibo dahil nakakababa ito ng temperatura ng 5 hanggang 10 degrees Celsius at napapanitili ang humidity sa 85 to 90% na siyang perpekto para manatiling sariwa ang mga gulay. At ang resulta? 21 araw na sariwang kamatis, 5 araw na fresh na talong, at 6 na araw na sariwang upo at patola. Ang isang ZEC-C unit na may 500 kilo na kapasidad ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 45,000 pesos at mas mababa pa ang gastos para sa mas malalaking unit. Sa economic analysis nga, may 71% na balik kita para sa kamatis at 32% naman para sa talong. Kaya hindi lang gulay ang tumatagal, pati ang kita ng mga magsasaka ay tumataas din. Pinasalamatan nga ni Agriculture Secretary Francisco Pichu Laurel Jr. ang DA Regional Field Office 2 sa inisyatibang ito na tumutulong sa modernisasyon ng agrikultura, dagdag na kita para sa magsasaka at mas matibay na food security para sa bansa. O ayan, ngayon alam nyo na. Muli, ito po si Ira Cruz at ito ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ayun, at bilang July pa rin po, no? Naku, next episode po pala natin, August na agad. Pero samantalahin muna namin last Saturday of the month. Atin pong ibabahagi yung mga pinagdiriwang po natin na month-long. Una na nga po dyan yung ating Philippine Agriculturists Month. Ito po para kilalanin ang dedikasyon ng mga agriculturist po natin at itaas ang kamalayan hinggil sa kahalagahan ng sektor ng agrikultura sa pamamagitan po ng ating mga profesional at napakagagaling na mga kasamahan na Filipino agriculturists. Siyempre po, yan po ay marami po niyan sa Department of Agriculture at kami po ay saludo sa inyo at kami ay nakasuporta sa inyo
Mula po kami sa itong MNP po under siya ng information group ng ating tagapaghatid po ng mga impormasyon na more laymanized, kumbaga. As a government communicators po, it is one of our joys na ma-attain po ito na makasamahan po nating mga agriculturists, yung pagkilala po na rightfully deserve na kanilang matanggap. And this is parang every July na kinikilala po bilang Philippine Agriculturists Month. And also sa July, kasabay ng ating buwan ng nutrisyon, na mas kilala po sa education sector, sa academe, mga bata, yun, may mga poster ng prutas at gulay. Meron pa po tayong, siguro in line or in light of recent events, especially yung mga pagbaha po natin, mga challenges natin, systemic challenges, kumbaga na natutunghayan po natin every ginawa na lang ng Diyos na pagbagyo po, talagang hindi po bago to pero hindi din natin siya sa point na nino-normalize yung mga effects na dulot ng ating panahon na nararanasan sa bansang Pilipinas. It could be beneficial, especially if ma-store ng maayos yung tubig, may maayos na sistema na makakapag-benefit po sa sektor ng agrikultura, kasi ang ating panahon or yung ating pagbabago sa klima, kung ano man po yun, good or bad, ay hopefully and dapat lang na parang kumbaga kakabit siya ng agrikultura, ng buhay natin, because agriculture is where our food comes from. And yun nga po, sa konting komentaryo na ito, so sa isang usapin na hindi po lingid sa atin, bagaman ng ilan po sa atin ay nasa comfort po ng kanilang mga tirahan, marami po na-affect nito, most especially sa syudad. And of course, nakita rin po natin sa ilang mga clips sa rural areas na nakaani nga po yung ating mga mahal na magsasaka, ay binagyo pa rin po, at nakakalungkot itong makita na scenario, So, hindi po natin gusto mangyari yun, pero what are the ways na makakapag-prevent for those things to protect, to secure yung kabuhayan po ng ating mga magsasaka at anyone po na na affected po ng ating panahon. So, with that, medyo timely po, and hopefully nandun din yung ating responsiveness talaga, kasi alinsunod po sa Executive Order bilang 29 serye ng taong 2017 ang mga tanggapan po at institusyon ng pamahalaan na may kinalaman, kagaya po sa DA, sa Disaster Risk Reduction and Management ay inatasang taunang makiisa. Ito po, it's not just, yung may team and all that, but it is timely because natatapat po siya sa buwan ng Hulyo, ang National Disaster Resilience Month. Sabi po nila, wag po natin masyadong i-highlight yung pagiging resilient ng ating mga mamamayan. Hopefully po tayo ay more on the beyond the band-aid solutions. Andun po tayo, magkakasama po tayo dun. Pero yung what matters is yung right now. Sabi nila, ang ating ginagawa sa kasalukuyan ay pamana natin sa susunod na henerasyon. Pero kung ano yung nangyayari ngayon, it's all affecting ang bawat isa. So, hindi lang siya, ano pa po yung ipapamana natin sa susunod na henerasyon. Madalas po natin naririnig, isipin natin susunod na henerasyon, hindi ito yung mundo. But it's also what is happening sa atin. So, it's not just the ability to endure, to be resilient doon sa pangyayari, but what are the concrete ways po. It's a call, bawat isa po, mapa-government man or private sector, an ordinary, so to speak, na mamamayan, ay meron po tayo within our circle of influence. Dun po sa natatanaw natin, sa kaya nating gawin. Yun, be sensitive, sabi ng ilan, touch some grass. Yun, medyo malapit po ito sa puso because iba na talaga yung effects doon sa atin na tayo din po, yung mga nagkalat po nating basura, nakita po natin yung effect nito.
may nabasa ko somewhere, sofa and refrigerator natagpuan po sa mga yung mga drainage. So talaga magbablock, 'di ba? So saan pupunta yung tubig natin? And tubig, yung baha or yung yung overflow ng ating tubig ulan, dapat may pupuntahan ho yun. Kasi syempre tubig yun dapat may lulusutan, but yun po yung natin challenge, but may mga nagbablock doon sa ating drainage. So more than the frustrations ng ating mga nakikita sa paligid, it's really one of the things na we all deserve na hindi maranasan. Yung hirap ng commute, yung mga daan na uneven, alam mo yun, yung basang daan, basa lahat, paa mo, sapatos, medyas ng isang ordinaryong commuter. So, let's do better sa mga paraan na kaya natin at hopefully po hand in hand doon sa mga efforts, hindi naman zero, na wag naman nating i-discredit din yung efforts po na ating pamahalaan siguro sa mga ganitong klaseng bagay. There are men and women na inaalay po ang kanilang serbisyo publiko sa ganitong klaseng panahon na kagaya po ng mga kaugnay sa NDRM or yung ating DRRM, yung mga tao po natin na sumungsuong sa baha along with our reporters po ng ating legit na mga media outlets, no? So, marami tayong pwedeng magawa at maging kabahagi. Medyo lengthy na po, no? Pero yun, it's just a part na bahagi po tayong lahat. And affected, marami din po mga reports coming in with regards to sector of agriculture. Meron po mga official reports na lumalabas over the course of a few days. And alam ko posted po ito sa aming official websites and official social media channels or platforms. And here in Mauna de Pilipino po, it's one of the traditional media outlets na Department of Agriculture. And apart from the success stories ay meron din po tayo, hindi po tayo out of touch doon sa mga klase ng usapin na ito. But we do not want to delve deeper kasi wala naman po din kaming intention to gather or para mag-stir up ng mga negative na na mga commentary. Siguro this part is just one of the few instances na tayo ay merong, sabi nga natin, within our circle of influence, hopefully, kung ano man po yung through this medium na ma-inspire sa atin, baka may nakakapakinig at this time, na may kaya akong gawin, may kaya akong isiping gawin, hindi lang ako magiging quote-unquote keyboard warrior. Pag ay may consciousness sa atin na with compassion. Hindi yung nagtuturuan, but yung taking accountability na oo nga, meron akong parte, may ginawa ako dati na may or may not have contributed doon sa nakikita nating hindi maganda, like yung mga tao na walang masilungan, mga animals na walang masilungan. Yan. So anyway, it's been a lengthy monologue na po, but it is a call na meron tayong magagawa. Kahit maliit po yan, wag po nating isipin maliit yan because pag mas maraming tao po ang maayos na gumalaw during this time na kailangan po natin na maayos na gawa. Wag na po tayong mag-contribute sa ating mga problems in the society. Ay malaking tulong po yon. Your 100% and another person's 100% is powerful po yon. So, kung yun po yung kaya natin, wag sabihin yun lang yung kaya natin. Pagkat kung ano po yung inalay mo na sa tingin mo, sa judgment mo, ay yun yung kinaya mo itulong, ay be at peace dyan. And thank you, Lord, for helping us, have this radio ministry. Hindi lang siya passive na ministry. It is an active act of love.
And thank you so much po sa konting airtime na to that we can allot doon sa mga ganitong klaseng close to home, ika nga. Sabihin nila, no, ba't parang nag-iba yung format ng MMP, parang more on, si Ma'am Ella. Okay lang po. It's just one of the few times na magkaroon po ng ating konting kwentuhan. And syempre, we don't wanna leave you guys na on a sad note pa. Andun na ba tayo? Siguro dulot nga ng ating pag-uulan, medyo wala pong araw to be sunny, but tayo po ay sunny, ang disposition always, and always grateful. Kaya maraming salamat sa oportunidad na kayo po ay aming mapaglingkuran. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pang-radio hatid po sa inyo ng Department of Agriculture and Fisheries Information Division, at para po sa pagkain kaisipan, mula sa unang aklat ni Pedro, Kabanata 4, talata 7 hanggang 9. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino na may konting komentaryo. Ang views po na aking uling inilahad ay akin lamang po at hindi po nagre-reflect sa Department of Agriculture, sa AFID at sa stasyon na ito. Of course, dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agape ng Sambayanan na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much sa aming DZAS family na katuwang namin sa bawat episode na hatid namin sa inyo and sa inyo po mga listeners. Thank you so much for listening and joining for this morning's episode. Siyempre, panalangin po namin muli or lagi na kayo'y laging nasa maayos sa kalagayan sa kaluguran ng ating Panginoon. Magbabalik po ulit kami next Saturday. Samahan niyo po kami muli sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama pong lahat ng katuwang sa programang ito, kabilang po si Binibining Ira Cruz at napakarami pang iba. Ako po si L.R. Siaga. Ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Stay dry and stay safe. Enjoy the rest of the weekend. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.